May napansin ka ba? Kapag may problema ang ibang tao, ikaw agad ang hinahanap nila. Kapag kailangan nila ng makakaintindi, nandyan ka. Pero kapag ikaw naman ang nasasaktan, nalulungkot, o napapagod, parang wala kang matawagan. Bakit may mga taong nagiging comfort person ng lahat, pero sila mismo ay walang comfort na natatanggap? Sa video na ito, aalamin natin ang psikolohiyang nasa likod ng tahimik na bigat na dinadala ng mga taong laging sandalan ng iba. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit ikaw ang takbuhan ng lahat pero wala kang matakbuhan? May mga tao na parang natural na magnet ng problema ng iba. Kapag may gustong maglabas ng sama ng loob, sila ang unang hinahanap. Kapag may kailangang payo, sila ang takbuhan. Kapag may umiiyak, sila ang nagpapatahan. Pero napansin mo ba? Kadalasan, ang mga taong ito rin ang hirap maghanap ng masasandalan kapag sila naman ang nangangailangan. Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit nangyayari ito. Isa sa mga dahilan ay ang tinatawag na emotional reliability. Kapag palagi kang kalmado, maunawain at handang makinig, unti-unting nakikita ka ng ibang tao bilang isang ligtas na lugar para sa kanilang emosyon. Nagiging komportable silang magkwento sa iyo dahil pakiramdam nila ay hindi mo sila huhusgahan. Ngunit may kapalit ito. Dahil nasanay ang mga tao na ikaw ang malakas, madalas nilang isipin na hindi mo kailangan ng tulong. Hindi nila nakikita ang mga laban na tahimik mong dinadala dahil bihira mo itong ipakita. May isa pang psychological reason. Maraming comfort person ang may ugali na unahin ang nararamdaman ng iba kaysa sa sarili nila. Sanay silang makinig, pero hindi sanay magsalita tungkol sa sarili nilang sakit. Minsan, natatakot silang maging pabigat. Minsan naman, pakiramdam nila ay kailangan nilang manatiling matatag para sa lahat. Ang problema, habang patuloy kang nagbibigay ng emotional support nang hindi napupunan ang sarili mong emosyonal na pangangailangan, maaari kang makaranas ng emotional exhaustion. Ito ang pagkapagod na hindi nakikita sa katawan pero ramdam na ramdam sa isip at damdamin. Mahalagang tandaan na hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Ang pagiging mabuting tagapakinig ay hindi nangangahulugang dapat mong kimkimin ang lahat ng nararamdaman mo. Kung ikaw ang laging takbuhan ng lahat, tanungin mo rin ang sarili mo. Sino ang takbuhan ko? Dahil kahit ang taong nagbibigay ng comfort sa iba, ay nangangailangan din ng taong makikinig, iintindi, at mananatili kapag siya naman ang nangangailangan. 2. Ang mabigat na katotohanan sa pagiging comfort person ng lahat. May mga tao na tila ipinanganak para makinig. Sila ang unang nilalapitan kapag may problema, kapag may sama ng loob, o kapag may gustong ilabas na emosyon. Sa mata ng iba, sila ang matatag, maunawain, at laging handang tumulong. Pero may isang katotohanan na bihirang pag-usapan. Ang pagiging comfort person ng lahat ay maaring maging mabigat na responsibilidad. Ayon sa psychology, ang mga taong laging nagbibigay ng emotional support ay kadalasang nagiging emotional container ng kanilang paligid. Ibig sabihin, sila ang sumasalo ng mga kwento, problema, takot at stress ng ibang tao. Kahit hindi nila direktang nararanasan ang mga ito, naaapektuhan pa rin ang kanilang emosyon. Sa simula, maaaring hindi ito mapansin. Ngunit habang tumatagal, unti-unting naiipon ang emosyonal na bigat. Parang isang bag na paulit-ulit nilalagyan ng laman hanggang sa hindi na nito kayaning buhatin ang sarili nitong timbang. Isa pang mabigat na katotohanan ay ang pagiging comfort person ay hindi laging nangangahulugan na may taong gagawa rin nito para sa iyo. Minsan, dahil nakikita kang matatag, inaakala ng iba na kaya mong hawakan ang lahat ng problema ng mag-isa. Dahil dito, nakakaligtaan nilang tanungin kung kumusta ka na rin. May mga pagkakataon ding nasasanay ang comfort person na itago ang sariling nararamdaman. Sa sobrang focus niya sa emosyon ng iba, nakakalimutan niyang pakinggan ang sarili niyang damdamin.
Unti-unti niyang inuuna ang kapakanan ng iba habang isinasantabi ang sarili niyang pangangailangan. Ito ang dahilan kung bakit maraming comfort person ang nakakaranas ng emotional burnout. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil matagal silang naging malakas para sa iba nang walang sapat na pahinga para sa sarili. Ang mahalagang aral dito ay hindi mo kailangang akuin ang lahat ng bigat ng ibang tao. Ang pagtulong ay mabuti, pero kailangan din ng hangganan. Hindi mo responsibilidad na ayusin ang bawat problemang dinadala sa iyo. Hindi masamang maging mabait at maunawain. Ngunit hindi rin masamang aminin na napapagod ka. Dahil kahit ang taong nagbibigay ng lakas sa iba ay nangangailangan din ng panahon para alagaan ang sarili niyang isip at puso. 3. Psychology ng taong laging nakikinig. Pero walang nakikinig sa kanya. May kilala ka bang tao na laging handang makinig? Kahit gaano kabigat ang problema mo, kaya niyang maglaan ng oras para intindihin ka. Hindi siya madaling magsawa sa pakikinig at madalas ay siya pa ang nagbibigay ng payo kapag magulo na ang lahat. Pero may isang tanong, sino ang nakikinig sa kanya? Ayon sa psychology, maraming tao ang nagiging mahusay na tagapakinig dahil mataas ang kanilang empathy. Madali nilang maramdaman ang emosyon ng iba at natural sa kanila ang pag-unawa sa nararamdaman ng mga tao sa kanilang paligid. Dahil dito, nagiging komportable ang iba na magbahagi ng kanilang mga problema sa kanila. Ngunit habang lumalalim ang tiwala ng ibang tao, may isang bagay na kadalasang nangyayari. Unti-unting nabubuo ang imahe na sila ang dapat makinig, hindi ang dapat pakinggan. Dahil dito, maraming mabubuting tagapakinig ang nasasanay na itago ang sarili nilang mga problema. Kapag sila naman ang nasasaktan, iniisip nilang baka makaabala sila. Kapag may pinagdadaanan sila, pakiramdam nila ay hindi kasing halaga ng problema ng ibang tao ang kanilang nararamdaman. Mayroon ding tinatawag na emotional suppression. Ito ay ang ugaling pigilan o itago ang sariling emosyon upang mapanatili ang imahe ng pagiging matatag. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng kalungkutan, pagkapagod, at pakiramdam na parang nag-iisa ka kahit napapalibutan ka ng maraming tao. Ang masakit, hindi dahil walang nagmamalasakit sa kanila. Minsan, hindi lang alam ng ibang tao na kailangan din nila ng makikinig. Dahil sanay silang maging matatag, bihira nilang ipakita na sila ay nahihirapan na rin. Ngunit mahalagang tandaan na ang pakikinig sa iba ay hindi nangangahulugang dapat mong pabayaan ang sarili mong damdamin. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Hindi kahinaan ang magsabi ng nararamdaman at humingi ng suporta kapag kinakailangan. Kung ikaw ang taong laging nakikinig sa problema ng iba, karapat-dapat ka ring mapakinggan. Karapat-dapat ka ring maintindihan. At tulad ng ibang tao, karapat-dapat ka ring magkaroon ng masasandalan kapag mabigat na ang iyong dinadala. 4. Bakit ang pinakamalakas magbigay ng comfort ay madalas pinakamalungkot? Napansin mo ba na may mga taong napakahusay magpagaan ng loob ng iba? Alam nila ang tamang salita kapag may nasasaktan. Marunong silang makinig kapag may gustong maglabas ng sama ng loob. Kapag may problema ang isang kaibigan, sila ang unang hinahanap. Pero nakakagulat na marami sa kanila ang tahimik na nakikipaglaban sa sarili nilang kalungkutan. Bakit nga ba nangyayari ito? Ayon sa psychology, ang mga taong mahusay magbigay ng comfort ay kadalasang may malalim na pag-unawa sa emosyon. Madalas, natutunan nila ito dahil dumaan din sila sa mga mahihirap na karanasan sa buhay. Dahil naranasan nila ang sakit, pagkabigo o pag-iisa, mas madali nilang naiintindihan ang pinagdadaanan ng ibang tao. Sa madaling salita, ang kanilang kakayahang umunawa ay madalas na nagmumula sa sarili nilang sugat. May isa pang dahilan. Ang mga taong laging nagbibigay ng comfort ay kadalasang nakatuon sa pangangailangan ng iba. Kapag may nalulungkot, agad silang tumutulong. Kapag may problema, handa silang makinig. Ngunit habang inuuna nila ang emosyon ng ibang tao, unti-unti nilang nakakalimutang alagaan ang sarili nilang damdamin. Dahil dito, maaaring mabuo ang pakiramdam na sila ay mahalaga lamang kapag sila ay tumutulong.
Kapag sila naman ang nangangailangan ng suporta, nahihirapan silang magsalita. Natatakot silang maging pabigat o baka isipin ng iba na hindi na sila kasing tibay ng inaakala ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit maraming comfort person ang mukhang masaya sa labas pero malungkot sa loob. Nakangiti sila habang pinapakalma ang iba. Ngunit wala silang mapagsabihan ng sarili nilang mga pinagdadaanan. Ang katotohanan, ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang wala kang nararamdamang sakit. Ang taong nagbibigay ng lakas sa iba ay tao rin. Napapagod din siya, nasasaktan din siya, at nangangailangan din siya ng taong makikinig. Kaya kung ikaw ang madalas na nagbibigay ng comfort sa iba, huwag mong kalimutang bigyan din ng oras ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Dahil kahit ang pinakamalakas na balikat ay napapagod ding magdala ng bigat. At kahit ang taong laging nagpapagaling ng sugat ng iba ay nangangailangan din ng paghilom para sa sarili niyang puso. 5. Ang silent burden ng mga taong laging nandyan para sa iba. May mga tao na parang laging available para sa lahat. Kahit abala sila, gumagawa sila ng paraan para makinig. Kahit pagod sila, handa silang umalalay. Kapag may problema ang isang kaibigan, kapamilya o kasamahan, madalas silang unang nilalapitan. Sa paningin ng iba, kahanga-hanga ang pagiging ganoon. Ngunit may isang tahimik na pasanin na madalas hindi napapansin. Ito ang silent burden ng mga taong laging nandyan para sa iba. Ayon sa psychology, ang mga taong may mataas na empathy ay natural na naaapektuhan ng emosyon ng kanilang paligid. Hindi lang nila naririnig ang problema ng ibang tao, kundi minsan ay parang nararamdaman din nila ito. Dahil dito, mas madali silang mapagod emosyonal kahit hindi sila ang direktang nakakaranas ng problema. Sa paglipas ng panahon, maaari silang maging tagasalo ng sama ng loob ng maraming tao. Isang kaibigan ang may problema sa relasyon, isa naman ang may problema sa pamilya, may isa pang nahihirapan sa trabaho. At dahil palagi silang handang makinig, unti-unting naiipon ang emosyonal na bigat na kanilang dinadala. Ang mas mahirap, madalas ay walang nakakapansin nito. Dahil nakikita silang matatag, inaakala ng iba na kaya nilang harapin ang lahat. Dahil lagi silang nagbibigay ng suporta, iniisip ng marami na hindi sila nangangailangan ng suporta. At dahil bihira silang magreklamo, walang nakakaalam kung gaano kabigat ang kanilang dinadala. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong napapalibutan ng maraming tao ngunit nakakaramdam pa rin ng pag-iisa. Marami silang natutulungan pero kakaunti ang tunay na nakakaalam ng kanilang sariling pinagdaraanan. Sa psychology, mahalaga ang emotional boundaries. Hindi ibig sabihin na masama kang tao kapag hindi mo nasalo ang lahat ng problema ng iba. Hindi mo kailangang akuin ang bawat sakit na ikinukwento sa iyo. Ang pagtulong ay mahalaga, ngunit mahalaga rin ang pagprotekta sa sarili mong kalusugang emosyonal. Kung ikaw ang taong laging nandyan para sa iba, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. May limitasyon din ang lakas ng isang tao. At kung minsan, ang pinakamagandang paraan para manatiling nandyan para sa iba ay ang matutong maging nandyan muna para sa sarili mo. 6. Kapag ikaw ang emotional safe space ng lahat, ano ang epekto nito sa isip mo? May mga tao na tila may espesyal na kakayahan. Kapag kausap sila, gumagaan ang pakiramdam ng iba. Madaling magkwento sa kanila ng problema, takot at mga bagay na hindi kayang sabihin sa ibang tao. Dahil dito, nagiging emotional safe space sila ng maraming tao. Sa unang tingin parang magandang bagay ito. Ngunit ayon sa psychology, may epekto rin ito sa isip at emosyon ng taong laging nagsisilbing ligtas na lugar para sa iba. Kapag palagi kang nakikinig sa mga problema ng ibang tao, hindi mo namamalayang unti-unti kang nagdadala ng emosyon na hindi naman talaga sa iyo. Tinatawag ito ng mga psychologist na emotional absorption. Ito ang sitwasyon kung saan naaapektuhan ka ng damdamin ng iba dahil sa sobrang pakikiramay at pakikinig. Sa paglipas ng panahon, maaari kang makaramdam ng pagkapagod kahit wala ka namang sariling problema. Maaari ka ring makaranas ng stress, pagiging irritable
o pakiramdam na parang puno na ang isip mo kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit. May isa pang epekto na mas mahirap mapansin. Kapag nasanay ang mga tao na ikaw ang kanilang emotional safe space, maaari nilang makita ka bilang taong laging matatag. Dahil dito, bihira nilang itanong kung kumusta ka rin. Unti-unti, ikaw ang nagiging tagapakinig habang wala namang nakikinig sa iyo. Marami ring emotional safe spaces ang nahihirapang magbahagi ng sarili nilang nararamdaman. Sanay silang maging taga-intindi kaya kapag sila naman ang may problema, mas pinipili nilang manahimik. Iniisip nila na kaya nila itong solusyonan ng mag-isa o ayaw nilang maging dagdag na pasanin sa iba. Ngunit ang katotohanan, walang taong dapat maging emotional container ng lahat. Kahit gaano ka katatag, may limitasyon din ang isip at emosyon mo. Ang patuloy na pagsalo ng problema ng iba ng walang sapat na pahinga ay maaaring humantong sa emotional burnout. Kaya kung ikaw ang emotional safe space ng lahat, mabuti ang makinig, mabuti ang umunawa. Ngunit mahalaga ring magkaroon ka ng sariling ligtas na lugar kung saan maaari kang magsalita, magpahinga, at maging totoo sa iyong nararamdaman. Dahil kahit ang taong nagbibigay ng kapanatagan sa iba, ay nangangailangan din ng taong magbibigay ng kapanatagan sa kanya. 7. Bakit ka nilalapatan ng lahat kapag may problema? Psychology behind it. Napansin mo ba na kapag may problema ang mga tao sa paligid mo, parang ikaw ang una nilang naiisip na lapitan? Mapakaibigan, kapamilya o katrabaho, madalas sa iyo sila nagkukwento ng kanilang mga pinagdadaanan. Kung nangyayari ito sa iyo, hindi ito basta nagkataon lamang. Ayon sa psychology, may mga katangian ng isang tao na kusang nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at pagtitiwala sa ibang tao. Isa na rito ang pagiging mahusay makinig. Kapag nararamdaman ng mga tao na tunay mo silang pinapakinggan at hindi mo sila hinuhusgahan, mas nagiging komportable silang magbahagi ng kanilang mga problema. May kaugnayan din ito sa tinatawag na emotional intelligence. Ang mga taong may mataas na emotional intelligence ay mas mahusay umunawa ng emosyon, hindi lamang ng sarili kundi pati ng ibang tao. Dahil dito, madalas silang nakapagbibigay ng tamang reaksyon at suporta sa mga taong nangangailangan. Isa pang dahilan ay ang iyong presensya. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang magbigay ng pakiramdam ng kapanatagan. May mga taong kapag kausap mo ay parang ligtas kang magsabi ng kahit ano. Kung madalas kang lapitan ng iba, posible na isa ka sa mga taong nagbibigay ng ganitong pakiramdam. Ngunit may isang bagay na dapat mong bantayan. Kapag nasanay ang mga tao na ikaw ang takbuhan nila, maaari kang mapagod ng hindi mo namamalayan. Unti-unti mong sinasalo ang iba't ibang emosyon at problema ng mga tao sa paligid mo. Habang abala kang umintindi sa iba, maaaring nakakaligtaan mo ng alagaan ang sarili mong emosyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming mababait at maunawain na tao ang nakakaranas ng emotional exhaustion. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil sobra silang nagbigay ng oras, atensyon at emosyon para sa iba. Kaya kung ikaw ang taong laging nilalapitan kapag may problema, isipin mo rin ang sarili mo paminsan-minsan. Hindi masamang tumulong, ngunit hindi mo kailangang akuin ang bawat problemang ipinagkakatiwala sa iyo. Ang pagiging ligtas na lugar para sa iba ay isang magandang katangian. Pero para manatili mo itong magawa, kailangan mo ring maging ligtas na lugar para sa sarili mong isip at damdamin. 8. Ang psychology ng taong laging tumutulong, pero hirap humingi ng tulong. May mga tao na laging handang tumulong. Kapag may nangangailangan ng payo, nandyan sila. Kapag may problema ang isang kaibigan, sila ang unang nag-aalok ng suporta. Kapag may nahihirapan, kusang loob silang umaalalay kahit walang hinihinging kapalit. Ngunit nakakagulat na marami sa mga taong ito ang hirap na hirap humingi ng tulong kapag sila naman ang may problema. Bakit nga ba ganito? Ayon sa psychology, isa sa mga dahilan ay ang kanilang pagkakakilanlan. Maraming tao ang nasanay na makita ang sarili bilang tagapagligtas, tagasuporta o tagapag-alaga ng iba. Dahil dito, pakiramdam nila
ay kailangan nilang manatiling malakas sa lahat ng oras. Kapag sila naman ang humingi ng tulong, para bang taliwas ito sa papel na nakasanayan nilang gampanan. Mayroon ding mga taong lumaki sa kapaligiran kung saan natutunan nilang umasa lamang sa sarili. Dahil sa mga nakaraang karanasan, nabuo sa isip nila na mas ligtas na harapin ang problema ng mag-isa kaysa umasa sa ibang tao at mabigo. May isa pang dahilan na madalas hindi napapansin. Ang ilang taong laging tumutulong ay natatakot na maging pabigat. Kahit sila mismo ang unang tumatakbo para tumulong sa iba, nahihirapan silang maniwala na may mga taong handa ring gawin iyon para sa kanila. Dahil dito, madalas nilang kinikimkim ang kanilang mga pinagdadaanan. Nakangiti sila sa harap ng iba habang tahimik na dinadala ang sarili nilang mga problema. Habang patuloy silang nagbibigay ng suporta, unti-unti namang nauubos ang kanilang emosyonal na lakas. Sa psychology, mahalagang bahagi ng emotional well-being ang kakayahang tumanggap ng tulong. Ang pagtulong at pagtanggap ng tulong ay parehong tanda ng pagiging tao. Hindi kahinaan ang pag-amin na nahihirapan ka. Hindi rin kabawasan sa iyong halaga ang pagsabi na kailangan mo rin ng suporta. Kung ikaw ang taong laging nandyan para sa iba, ngunit hirap humingi ng tulong, hindi mo kailangang buhati ng lahat ng mag-isa. Tulad ng mga taong tinulungan mo, may mga pagkakataon ding kailangan mong payagan ang iba na tulungan ka. Dahil ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa kakayahang magbigay ng suporta. Nakikita rin ito sa tapang na tanggapin ang suporta kapag ikaw naman ang nangangailangan. 9. Comfort Person Syndrome. Kapag lahat ay umaasa sa iyo emosyonal. May mga tao na tila naging sandala na ng lahat. Kapag may problema ang isang kaibigan, sila ang tinatawagan. Kapag may gustong maglabas ng sama ng loob, sila ang hinahanap. Kapag may emosyonal na pinagdadaanan ang iba, sila ang unang nilalapitan. Sa paglipas ng panahon, nagiging komportable ang mga tao na umasa sa kanila. Ngunit may isang tanong na bihirang itanong. Ano ang nangyayari kapag halos lahat ay umaasa na sa iyo emosyonal? Sa psychology, walang opisyal na diagnosis na tinatawag na Comfort Person Syndrome, ngunit ito ay ginagamit upang ilarawan ang sitwasyon kung saan ang isang tao ay palaging nagsisilbing emotional support ng kanyang paligid. Dahil dito, nagiging sentro siya ng mga emosyon, problema at stress ng ibang tao. Sa simula, maaaring maganda ang pakiramdam nito. Nakakatuwang malaman na pinagkakatiwalaan ka ng maraming tao. Ngunit habang tumatagal, maaaring maging mabigat ang responsibilidad na ito. Kapag palagi kang nakikinig sa problema ng iba, maaaring hindi mo namamalayan na unti-unti mo ring dinadala ang kanilang emosyon. Kahit hindi mo problema ang kanilang sitwasyon, naaapektuhan pa rin ang iyong isip at damdamin dahil sa patuloy na pakikibahagi sa kanilang mga pinagdaraanan. Isa pang epekto nito ay ang pagkawala ng balanse sa mga relasyon. Habang ang ibang tao ay komportableng ibinabahagi ang kanilang mga nararamdaman sa iyo, maaaring wala kang mapagsabihan ang sarili mong mga problema. Dahil nasanay silang ikaw ang matatag, hindi nila naiisip na kailangan mo rin ng suporta. Unti-unti, maaaring mabuo ang pakiramdam na responsibilidad mong ayusin ang emosyon ng lahat. Kapag may nalulungkot, pakiramdam mo kailangan mo silang tulungan. Kapag may nasasaktan, iniisip mong dapat may magawa ka. Ngunit ang katotohanan, hindi mo kontrolado ang lahat ng pinagdadaanan ng ibang tao. Mahalagang maunawaan na ang pagtulong ay may hangganan. Hindi mo kailangang akuin ang bawat emosyon at problema na dinadala sa iyo. Ang pagkakaroon ng boundaries ay hindi pagiging makasarili. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong kalusugang emosyonal. Kung ikaw ang comfort person ng lahat, mabuti ang maging sandalan ng iba, ngunit hindi mo kailangang kalimutan ang sarili mo sa proseso. Dahil kahit ang taong laging nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa iba ay nangangailangan din ng pahinga, pag-unawa, at isang taong masasandalan kapag siya naman ang napapagod. 10. Ikaw ba ang therapist friend? Heto ang hindi alam ng karamihan tungkol dito. Sa halos bawat grupo ng magkakaibigan, may isang taong laging pinupuntahan kapag may problema.
Siya ang mahusay makinig, nagbibigay ng payo at madalas nakakaintindi kahit hindi mo na kailangang ipaliwanag ng buo ang nararamdaman mo. Kung madalas kang lapitan ng mga kaibigan para maglabas ng sama ng loob, baka ikaw ang tinatawag nilang therapist friend. Ngunit may isang bagay tungkol dito na hindi alam ng karamihan. Ang therapist friend ay hindi lamang nakikinig. Madalas, siya rin ang tahimik na nagdadala ng emosyon ng maraming tao. Ayon sa psychology, ang mga taong may mataas na empathy ay mas madaling makakonekta sa emosyon ng iba. Dahil dito, nagiging komportable ang mga tao na magbahagi ng kanilang mga sikreto, problema at mga bagay na hindi nila masabi sa iba. Sa pagdaan ng panahon, nabubuo ang tiwala at nagiging emosyonal na sandalan sila ng kanilang mga kaibigan. Ngunit habang tumataas ang tiwala ng iba sa kanila, tumataas din ang emosyonal na responsibilidad na kanilang dinadala. Maraming therapist friend ang nakakaranas ng tinatawag na emotional fatigue. Ito ay pagkapagod na dulot ng paulit-ulit na pakikinig sa mabibigat na problema at emosyon ng ibang tao. Kahit wala silang sariling problema, maaari silang makaramdam ng stress, pagod at pagkaubos ng emosyonal na enerhiya. May isa pang bagay na madalas mangyari. Dahil sila ang laging nagbibigay ng payo, inaakala ng iba na alam nila kung paano harapin ang lahat ng sitwasyon. Dahil sila ang mukhang matatag, bihira silang tanungin kung kumusta na rin sila. Ang nakakalungkot, maraming therapist friend ang marunong makinig sa lahat ngunit walang mapagsabihan ng sarili nilang mga problema. Sanay silang umintindi kaya nahihirapan silang ipakita kapag sila naman ang nasasaktan. Ngunit mahalagang tandaan na ang pagiging therapist friend ay hindi nangangahulugang kailangan mong akuin ang lahat ng problema ng ibang tao. Hindi mo trabaho na ayusin ang bawat emosyon na ipinagkakatiwala sa iyo. Mabuti ang maging maunawain. Mabuti ang maging mabuting kaibigan. Pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mong isip at damdamin. Dahil kahit ang taong laging nagbibigay ng payo at lakas sa iba ay nangangailangan din ng taong makikinig, iintindi, at mananatili kapag siya naman ang may pinagdadaanan. Kung umabot ka hanggang sa bahaging ito ng video, malamang ay may bahagi ng kwentong ito na tumama sa iyo. Marahil ikaw ang taong laging nakikinig, laging umiintindi at laging nandyan kapag may nangangailangan. Pero sana, matapos ang video na ito, maalala mo rin ang isang mahalagang bagay. Hindi mo kailangang akuin ang lahat ng bigat ng mundo. Hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng oras. At hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Ang pinakamahalagang hakbang para matulungan ng iba ay ang matutong alagaan muna ang sarili mong isip, puso at emosyon. Ngayon, gusto kong malaman ang iyong karanasan. Ikaw ba ang comfort person ng inyong pamilya, barkada o relasyon? At ano ang pinakamabigat na bagay na natutunan mo sa pagiging sandalan ng iba? Ibahagi mo ang iyong sagot sa comment section. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon o makapagpagaan ng loob ng ibang taong nanonood ngayon. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.